Good day, everyone. We are the group. Today, we are going to present about the given topic to us, which is data surveillance and data retention. So, before I start the presentation, I want you to know first my group members. So, I am Edmond Figueroa, and my group members are King Michael de Palumos, Justin Verdavid, John Dexter Janke, and Hazel Andrews. So, let's start. So what is data surveillance? So according to the definition, data surveillance refers to the systematic monitoring and collection of digital data pertaining to individuals. So meaning to say, it is systematic. So it has a step-by-step process before to collect an information. So the first common method they use is online tracking. Online tracking is about gathering information through websites or browsing history. So the second one is social media monitoring. So in Facebook, TikTok, or any social media platform, they can gather information in that platform. The next one is CCTV surveillance. So as we all know, CCTV surveillance can provide imagery information or how people act in their lives, or how, for example, there is a crime, we can provide an info if we have a CCTV camera or CCTV footage. So the last one is government program. So dito naman yung sa tulad ng sa PSA, ginagather nila yung data natin para sa specific na paglalagyan. So saan ba ginagamit yung PSA, di ba? Kapag meron tayong ginagawa na mga bagay, kailangan natin yung PSA para makakuha nila information natin. So, ganoon din pag nasa hospital tayo, di ba? Meron din tayong nakuha, meron din silang kinuha information sa atin para sa specific data na kailangan nila. So, ayun lang yung sa data surveillance. Then we're going to discuss next the data retention. So, the next one is data retention. So, di ba yung una natin is data surveillance. So, data surveillance, ito yung ginagather natin yung data sa specific methods, using specific methods. So, ngayon, ito naman tayo paano yung data retention. So, let's define first what is data retention. Data retention is the systematic practice of storing digital information for specific predefined durations. So, ayun nga, sabi ko nga kanina, di ba? Pag systematic, meron siyang step-by-step process. So, bali mamaya, i-report ni Hazel yung process kung paano yung pag-gathered at pag-stored ng ating mga data. So, what is the key imperatives for data retention? First, legal compliance. Adhering to statutory requirements for record keeping and data. Ulit natin. So, saan ba natin ginagamit yung data retention? So, ito meron kami sa example sa core drivers. Essential for meeting legal obligation, complying with industry regulation, and supporting core business and function. So, meaning to say, yung data retention ito yung ginagawa natin para ma-save yung mga data na kikailanganin pa natin in the future. So, for example, kapag di ba, tulad nung sa ginawa natin sa Synesos, yung mga video natin nilagay natin sa G-Drive para ma-access ng lahat. So, yung G-Drive na yun, pwede siyang magtagal na kahit kailan natin gusto yun. So, ayun yung use ng data retention. So, next is key imperatives for data retention. First is legal compliance. Adhering to statutory requirements for record keeping and data accessibility. So, audit trails. Maintaining verifiable records for financial, operational, or security audits. So, yung audit trails naman, ito yung sa mga sa private sectors or we can say na sa mga bangko, ganun, di ba? Sa bangko. So, di ba yung sa bangko, pagka nag-deposit tayo ng pera, may kinukuha nila yung info natin. So, dito papasok yung audit trails. Kailanganin nila mga info natin para sa process ng pera natin sa bangko. So the next one is historical analysis. Preserving data for trend identification and informed decision making based on past
past performance. So dito naman yung, kunwari, gusto mong malaman kung ano yung pinagkaiba mo ngayon sa dating ikaw. So, nag-video ka dati mong video, tapos sinave mo siya sa isang platform. For example is G Drive. Tapos sinave mo siya, tapos ngayon nag-video ka ulit, tapos tinignan mo yung dati mong video tsaka yung ngayon mong video kung ano yung pinagkaiba nila. So, ayun yung sa historical analysis. The next one is business operation. So, tulad ng sinabi ko kanina, halos pares lang sila nitong sa audit trails. So, sa audit trails, di ba, sinesave yung data natin para sa financial, sa example nga natin kanina sa bangka. So, dito naman example natin yung sa mga customer service. Di ba, kapag saan ba yung mga customer service, yung sa mga, tulad na lang sa GCash. Di ba sa GCash meron silang customer service. Meron din silang, na-store din doon yung mga data natin para malaman nila kung kayo na ba talaga yung pera na naglalaman doon. So, ayun lang yung sa data retention. So, i-report naman susunod ni Hazel Ann yung sa data retention cycle. The data retention cycle. The data retention cycle is a process kung paano kinokolekta, iniipon, ginagamit, dinedispose or tinatapon yung isang data. Una na dito is yung collection. So, sa collection is yung pagkuha ng isang data sa iba't ibang sites or resources. And then, ito yung nagiging unang hakbang sa pag-initiate ng life cycle. And then, next naman is yung storage. So, sa storage naman is iniipon. Iniipon yung isang data sa isang lugar like database, servers, and platform. So, iniipon to para mas ma-secure yung mga nakokollect mo na data. Then, next naman is yung use and processing. So, sa use and processing naman, ina-explain yung pagiging or pagkakaroon ng active engagement sa isang data. And, ayun, then, next is disposal and archiving. So, dito naman is kapag yung isang data na na-collect mo is nag-expired na, pwede mo na siyang i-move sa archive or i-direct mo na siya na i-delete para sa ganon yung mga data na na-collect or makukollect mo is hindi na magkaroon pa ng problem. Ganun. So, next naman is yung ensuring DPA compliance throughout the cycle. So, adhering to the Philippine Data Privacy Act or DPA of 2012 is crucial at every stage. So, ayon sa Data Privacy Act of 2012, mahalaga ang pagsunod sa mga lituntunin nito sa bawat stage ng data retention cycle. And, ginawa ito para ma-secure and maprotektahan din yung mga personal information natin. Then, next naman dito is yung lawful processing. So, sa lawful processing naman is kailangan yung mga data na nakokollect natin is nakabase siya sa isang legitimate grounds or legit sites, ganon. Then, next is data minimization. So, dito, dapat yung kukolektahin lang na data is yung kailangan and importante lang talaga. So, next is yung security safeguards. So, ang purpose nito is magpatupad ng encryption at access control. Ayun. So, last is data subject rights. So, sa data subject rights naman,
kailangan, pag nag-access tayo ng isang data, is dapat accurate or tama. Then, syempre, kailangan pag nag-access tayo, is nire-respect pa rin natin yung rights nila and then ng subject na ginagawa natin. Ayun lang. Hi, my name is Justin David from BPED 2A. Global Perspective and Law Organization ay tungkol sa kung paano nagtutulungan ang iba't ibang bansa, batas at organisasyon para maprotektahan ang personal na information ng bawat tao. 1. GDPR or General Data Protection Regulation. Isang batas na mula sa European Union na nagsisilbing gold standard o pinakamataas na pamantayan pagdating sa data privacy. Dito nakabase ang maraming bansa para masiguradong ligtas at tama ang paghawak sa personal na information or impormasyon. Layunin nito na magkaroon ng standardized approach para maprotektahan ang privacy ng tao at mapanatili ang accountability ng mga organisasyon sa paggamit ng personal na impormasyon. Pangalawa, human rights organization, mga grupo ng gaya ng Amnesty International na lumalaban sa mass surveillance, yung sobrang pagmamanman sa tao at pinaglalaban ang kalayaan at privacy ng bawat isa, lalo na sa panahon ng internet at digital technology. Binibigyan din nila ang panganib nang walang kontrol na pangongolekta ng data at binabantayan ang mga kumpanyang sobra kung mag-monitor ng tao. Pangatlo, global standard, pagsisikap ng iba't ibang bansa na nagkakaroon ng isang pamantayan sa proteksyon ng data. Halimbawa, sa Pilipinas, meron tayong Data Privacy Act na sumusunod ng prinsipyo ng global standards para maging ligtas kahit lumipat ang data sa ibang bansa or cross-border data flow. Mahalaga ang pagtutulungan ng buong mundo para mapanatili ang seguridad at respeto sa paggamit ng personal na impormasyon. Pinagsasama ng batas, organisasyon at pandaigdigan, pamantayan ang kanilang lakas para labanan ang maling paggamit ng data. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito sa atin dahil pinoprotektahan nito ang ating personal na impormasyon laban sa pang-aabuso, panlilinlang at labis na pagmamanman. Tinitiyak din ito na may control tayo sa ating data at ligtas ito kahit gamitin o ilipat sa ibang bansa. Kaya sa atin lahat, kailangan tayo mag-ingat tayo sa ating mga kiniklik sa Facebook. Kaya nga ang sabi nila, di man sa Facebook o sa iba pang mga link, sabi nga nila, think before you click. Ayun lang po, kampong ka. Good afternoon, I am your next reporter. My name is King Michael Dr. De Palobos from BPED 2A. My topic to our presentation is all about DPA and NPC. Ano nga ba ang DPA? DPA is Data Privacy Act and NPC is National Privacy Commission. Bago tayo dumako sa NPC, unahin mo muna natin ang DPA. DPA o Data Privacy Act 2012. Ito ay pinatupad noong September 8, 2012. Ang layunin nito ay upang masigurado ang info ng bawat individual na tao o gobyerno na laban sa mga nagtatangkang gumamit ng mga info natin para gamitin sa masasamang bagay. Ayun lamang ang mga nakapaloob sa DPA o Data Privacy Act. Dumako naman tayo sa NPC, National Privacy Commission. Ang DPA at NPC ay parang magkapatid kung saan ang NPC ay nagbibigay siyasat o patnubay. Kung saan sinisiyasat nito o pinapatnubayan nito kung natutupad ba yung nasa DPA o Data Privacy Act.
Ang NPC din ang may kapangyarihan na mag-imbestiga o maglabas ng case study para sa mga lumalabag sa DPA. Magbibigay ako ng mga example ng mga lumalabag sa NPC. Magbibigay ako ng dalawang example. Number 1, ang paglabag sa pagkuha ng letrato o video na wala man lang consent sa tao o sa kinuhaan nito. Number 2, ang example na lang natin dito ay ang pagkuha sa atin ng informasyon kung saan tayo ay pumapayag. Example na lang sa pag-order natin sa Shopee, Lazada, TikTok kung saan nilalagay natin ang cellphone number, address, at kung ano man ang mga information natin. Pwede rin ito gamitin sa pagkuha natin ng mga gadgets kung saan binibigay natin ang mga personal info natin at meron tayong consent sa pagkuha ng information natin. At iyon lamang po ang DPA and NPC. Balancing innovation with privacy. The challenge is harnessing data's power while rigorously safeguarding individual rights. This requires a nuanced approach beyond mere compliance. Ethical utilizations. Embed privacy by design principles from the start. Robust frameworks. Adhere to laws like the Data Privacy Act, RA 10173, mandating encryption and controlled access. In today's digital landscape, organizations face the challenge of leveraging data's capabilities while ensuring the protections of individual privacy rights. This balance requires not only compliance with existing laws, such as the Data Privacy Act, but also a commitment to ethical data usage. Include embedding privacy considerations from the outset of technology level and development, or ethical utilization, and establishing robust frameworks that mandate practice like encryption and controlled access to sensitive data. For example, a tech company might implement a user consent model that allows individuals to control their data while still providing the company with insights to innovate its services. The role of educators. Educators are at the forefront equipping students with essential skills to navigate complex digital environments responsibly. Digital literacy. Teach how to use, create, and evaluate digital content effectively. Critical thinking. Foster the ability to analyze information and assess privacy risks. The role of educators. Educators play a crucial role in preparing students for the complexities of digital environments by fostering digital literacy and critical thinking. Digital literacy entails teaching students how to effectively access, create, and evaluate online content, ensuring they can navigate information responsibly. Additionally, critical thinking skills enable students to assess information for accuracy and potential privacy risks. For instance, a teacher might incorporate lessons on evaluating the credibility of online sources, helping students understand the importance of discerning reliable information while safeguarding their own data privacy. So thank you for listening to our discussion presentation, guys. I hope you learned something. So to sum up this presentation, I will recall lang yung sa data surveillance and data retention. So para sa ating mga future educators, importante na alam natin yung data retention, kung hanggang saan lang yung limit natin. Tsaka yung sa data surveillance din, kailangan natin siya para alam natin kung paano tayo kukuha ng data ng mga batang magiging estudyante natin. Ganun din sa mga magulang or sa ating mga colleagues or ka-teachers, kung paano natin sila kukuha ng mga info sa tamang paraan. So ganun din yon sa data retention. Dapat alam natin yung limit natin, kung hanggang saan lang or kung kanino lang dapat natin ipagbigay alam yung mga info nila. Syempre dapat, diba, tulad ng sinabi kanina ni Kim sa DPA o Data Privacy Act, kailangan ng consent nila bago natin ipakalat or ipagbigay alam din sa iba yung mga info nila. So ayun lang lahat, guys. So I hope you learn something about our
discussion presentation. Have a good day, guys. Thank you.